Hello mga Bex! Kamusta po kayong lahat? Kung nasa ang sulok ng mundo po kayo naroon, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. So ang ating recipe for today's video ay nilagang baka. So syempre una, hihiwain lang natin yan ng katamtaman at saka natin huhugasan yung ating meat. And then syempre, ilalagay na natin yan sa ating cooking pot. So bago pa muna yan kumulo, ilalagay na natin yung bawang at sibuyas. So habang kumukulo yan, mapapansin ninyo may mga bula-bula na brown o itim-itim dyan. Kailangan natin tanggalin yan. Yan yung tinatawag din ng impurities. So pag natanggal na natin yan, tatakpan na natin ulit at pakukuluan natin ng mga 30 to 40 minutes in medium heat. And then i-check nyo lang kung tama na sa inyo yung lambot ng ating meat. So sa tingin ko, hindi pa siya ganun kalambot, kaya naman tatakpan ulit natin. So nung malambot na, nilagay ko na yung isang pirasong Knorr beef cube. And then sinunod ko na rin ilagay yung ating isang pirasong patatas na hiniwa ko lang ng medium size. Kung umabot man po kayo sa punto ng video na ito, pwede ko po bang malaman kung saan ang inyong lugar para naman ma-shoutout natin sa next video. At higit sa lahat, para naman malaman ko kung saan nakarating ang aking video na nilagang baka. So ayan, pagkalagay ng ating patatas, tatakpan lang natin yan. After 2 minutes, babalikan natin. At pagka medyo half-cook na yung ating patatas, pwede na natin yung timplahan. So una, maglalagay muna tayo ng patis. Pakonti-konti lang para naman hindi biglang umalat yung ating niluluto. Mas maigi na yung medyo matabang para mas madaling remedyohan. So ang next ko namang ilalagay ay pamintang durog. So mas maraming paminta, mas masarap para naman medyo may kick yung ating sabaw. Pero syempre depende yun sa kakain. Kung hindi naman mahilig sa maanghang, then wag na lang masyadong lagyan. And then haluin lang natin ng maigi para naman mag-even yung lasa. Tapos i-check natin yung patatas kung medyo malambot na. Pero mas maganda yung hindi naman masyadong overcook yung ating patatas. So pagka medyo luto na, konti lang, half cook, pwede na nating ilagay yung ating Baguio beans. So konti lang pala yung nalagay ko dyan since napakamahal ng gulay. And then tatakpan lang natin yan. Tapos pagka medyo half cook na, pwede na nating ilagay yung napa cabbage o Chinese cabbage o Baguio pechay kung tawagin namin. Pero kung hindi rin naman available, pwede rin namang pechay lang. Since hindi gagandahan yung pechay na mabibili sa baba, eto na lang yung nilagay ko since masarap din naman at medyo mura pa. Mas maraming gulay, mas masarap. Pero depende kung ano yung available at mas mura. Naka-follow na po ba kayo sa aking FB account? Kung hindi pa, follow na. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-like, comment at share. At sa mga mahilig mag-YouTube dyan, huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At saka nagpapasalamat na rin ako sa aking mga masugid na followers na walang sawang sumusuporta. At sa aking mga kapwa content creator na hindi nagsasawa at napakasipag makipag-engage sa akin. O diba? At nag-speech pa nga. So ayan, pagkalagay ng ating Baguio pechay, ilubog-lubog lang natin para naman maluto ng pantay. Tapos, tatakpan lang natin yan at hihintayin na kumulo. Tapos, pagkakulo niyan, titikman na natin para naman ma-adjust pa natin kung ano yung kulang. Yun lang, salamat sa panunood. Kain tayo. Thank you. Bye!